Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim na pinagkaloob sa atin ng mga sinuunang maestro na ating binabaybay sa ngayon, na nagmula rin sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, mabuti sa pangkalahatan. Ang ating babahagi po sa ngayon ay ang orasyon sa pampukaw ng damdamin. Alam naman natin sa bawat sitwasyon na may mga tao na minsan ay ang kanilang mga damdamin ay sobrang matigas at bukod pa dun masyado silang nilalamon ng galit sa kanilang puso. At hindi sila marunong patawad, masyadong matataas ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Kumbaga sa mapangmata sa sabi ng iba. Bago tayo magsimula ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa amin. Sana po ay maging makabuluhan ang bawat sandali ng aming buhay upang tahakin namin ang mabubuting landas at maging maayos ang aming pamumuhay, gayon din ang aming mga membro ng aming pamilya. Iligtas niyo po sana kami sa kapahamakan at iligtas niyo rin po sana ang mundo sa pagkasira nito, sapagkat nakikita po natin ngayon ay marami ng bagay ang nangyayari sa buong daigdig na hindi na pangkaraniwan, at sana mga tao ay magbalik loob na sa inyo po, sa inyong patnubay, at gumawa sila ng kabutihan, itigil ang masasamang gawa, at upang sa ganun ay mamuhay ng tahimik at ang mundo ay mailigtas sa pagkawasak nito, at upang magkaroon ng mga kalamidad, kung ano mga sakit, na iba't ibang mga sakit na makakapinsala sa mga tao. Sana magbalik na ang dating mundo, na maging maayos ito at walang kahit anumang mga ganitong mga bagay. Salamat din po sa mga pagsubok na binibigay nyo sa amin, sa mga biyaya, sa lahat po ng mga bagay-bagay na upang kami ay subukan ang aming katatagan ng paniniwala namin sa inyo, at naniniwala po ako na mga bagay na binibigay nyo po sa amin o pinagkakalob nyo ay hindi nyo naman po ibibigay kung hindi namin kakayanin mga bagay na ito. Sa inyo po, dakilang isa na Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na mabuti sa pangkalahatan, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, at sana po maging karapat-dapat kami sa bawat sandali ng aming buhay para sa inyo po, na kami maging mabuting lingkod ninyo sa pangkalahatan. Maraming salamat po, at ang lahat ng po ng ito ay hinihiling ko, idinadalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Ang ating babagi sa ngayon ay ang orasyon sa pampukaw ng damdamin. Narito ang paraan. Magdasal ng mga sumusunod: isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria, ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin na sumasampalataya, ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magmantra, bigkasin sa isip ang susi ng Sator patungkol sa pampukaw ng damdamin ng 108 times na may masiding nais. At ang susi na nabanggit ay kung tawaging Nele Ricem. Ito ay bibigkasin sa isip lamang ng 108 times na may masiding nais. At ang orasyon panawag ay Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Sator Nele Ricem. Amen. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Sator Nele Ricem. Amen. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Sator Nele Ricem. Amen. Saka po natin isunod ang ating kahilingan. Mapanalangin. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa gabay ng susi ng Sator na nakapaloob sa basag o bilyato ng Sator na may katawagang Nele Ricem, ako po ay dumadalangin sa inyo, nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng kakayahang pukawin ang damdamin ng sinuman na aking makaharap, upang magamit ko ito sa aking pagmimisyon. Alisin po nawa ang galit sa kanilang mga puso't isipan, upang mamayani ang kabutihan. Maraming salamat po. Pagkatapos ay iihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. Maaari din itong iihip sa tao, hayop, elemento o kahit anumang nilalang upang pukawin ang kanilang damdamin. Sa bawat sandali po ng ating buhay, sabi nga nila, anumang bagay, kahit na sabi nga nila ay napupuot o sobrang galit ng isang tao, nawa ay pukawin ang kanilang damdamin, maging mapagpatawad po tayo. At sa lahat ng pagkakataon may mga bagay-bagay man na hindi na pagkakaunawaan, ay napapag-usapan din po ito. Sana ay pag-usapan na mahinahon at hindi na kailangan pag gumamit ng kahit anong mga bagay. Ito ay gabay lamang sa pangkalahatan. Ngunit para sa akin ang hindi maganda na nag-aaway-away o nagkakaroon ng iringan kahit sa magkakapatid. Sabi nga nila, ang pagkakaroon ng isang tao o meron mang yung kapatid na meron siya ay huwag natin kainggitan. Mas maigi na tayo ay magsikap din sa ating sarili at subukin natin ang mga bagay-bagay, linangin din natin upang sa ganun ay mag-excel din tayo sa mga bagay na ganun. Huwag natin kainggitan ng bawat iba na may mga tao na may nakikita natin na meron silang kung ano man meron sa kanila sa buhay. Mas magsikap tayo at mas ilapit natin ang sarili natin sa
dakilang lumikha. Upang sa ganun ay bigyan din tayo ng biyaya sa ganung pagkakataon. At sabi ko nga, lagi niyong tatandaan na ang pag-aaral ng karunungang lihim ay isang bahagi lang o tinatawag nilang pagtuntun sa isang hibla ng katotohanan. Ngunit ito ay gabay lamang sa ating pamumuhay at hindi ito ang pangunahing bagay na dapat natin taglayin. Una sa lahat pa rin ay ang ating dakilang lumikha o ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat at mabuti sa pangkalahatan na siyang naririyan para sa atin at hindi tayo pinababayaan. Shoutout po sa lahat ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, saan mang panig o sulok ng mundo. Sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga silent listeners, sa mga solid supporters. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa channel na ito. At sana po ay tanggapin nyo rin ang basbas ng dakilang isa sa inyo sa pangkalahatan sa inyong lahat. At anumang pagsubok na darating sa ating buhay ay huwag po tayong makalimut na tumawag sa Kanya. Lahat ng punang ito ay hindi naman ibibigay sa atin kung hindi naman po natin kakayanin. At sabi nga nila, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay pagtuntun lamang sa isang hibla ng katotohanan. Ngunit hindi ito ang magiging pangkalahatan. Ito ay gabay lamang upang tayo ay maging mabuti at mas ilapit natin ang ating sarili sa dakilang isa na siyang lumikha sa atin sa pangkalahatan. At anong gagawin natin ay maging makatarungan ng ating pagpapasya. At sabi ko nga, masikapin nyo na magpursige sa pag-aaral at kahit anumang bagay na matuklasan nyo sa iba rin, ay kung ito ay para sa pangkalahatan pangkabutihan, tanggapin natin kung mga bagay na yan. Yan lamang po ang binabagi natin sa ngayon at hanggang sa muli po. God bless po sa inyo lahat at maraming salamat po. Hanggang sa muli.